Salamat ito mensahe sa amin. Ang pagkaanindot sa balaan ng Jerusalem. Karon mga kaigsunan, I'll be talking to you about the book of Haggai. Sildam na kayo mo makabati og mga magawali niya ng Haggai, Zechariah, Malakay, Joel. Kay kalabanan, kato dito siya mga patriotic na mga books. Para ng Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, o kana mga Gospels. Karon, mudwell ko niining Book of Haggai. Tagaan ta mo sa background ni mga igsunan nga kining sugilanon sa Book of Haggai. Gibasa ganina tong scripture reading, chapter 1, verse 2. Nagingon din ha, "Thus speaketh the Lord of hosts," ang Ginoo mo'y nagsulti, saying, "These people say," akong sibuan ha, "kining mga tao nagingon, karon dili pa panahon." Karon dili pa panahon nga ang panahon sa pagpatindog sa balay sa Dios. Dili pa kuno panahon. Mao ni ang giingon sa Ginoo ngadto kang Haggai. Mao ni ang giingon sa mga tao, dili pa kuno karon panahon. Mao na tuntunan karon. Duko nito mga ulos pagampo. O Diyos nga balaan, tagiya sa kaalam, giyahi kami sa pagtuon karon sa ngalan ni Jesus. Amen. The book of Haggai isa kini sa pinakamubo nga book sa Biblia. Kinsa man ang unang pinakamubo? 3 John. Pila ka verses. Okay? Tanaw yung Biblia. Pila ka verses. Kunya tanawa po ninyo ang 14, ang Jude. Jude. Okay. So, una ang 3 John, sunod ang Jude. Ang Haggai, 2 ka chapter. 2 ka chapter. Mubo ko ni siya. Pero mao ni ang nahitabo. Haggai is the sister book of Ezra. Pero contemporary, maghisgot ka ni kung contemporary, nakahimo sila sa paghimamat sa mga writers, si Ezra, si Nehemiah, si Haggai, o si, kinsa mang isa? Si Zechariah, sorry. Ezra, Nehemiah, Haggai, o Zechariah. O kana silang upat. Nakahimo ni sa paghimamat sila. Pero ang una nga nasulat ni it is the book of Ezra. Karon sa pagsulat ni Ezra, migpakanaog naman ang Ginoo ang tagna sa Ginoo ngadto kang Daniel. Miingon siya nga 70 weeks prophecy, ipapauli una ko ang mga tao. Si Daniel, naapa siya sa era sa Babylonian Empire. Si Ezra, dito na siya sa panahon sa hari sa Medo-Persia. Ang hari sa Medo-Persia nagsugod kang Cyrus, sunod ni Darius, sunod ni Ahasuerus, dayon ni King Artaxerxes. Nakahinumdum mo sa kung wali last Sabbath. Artaxerxes the first, mao to ang ni-issue sa ikatulong nga sugo nga nagingon, pamauli mo o i-rebuild niyo ang temple o ang inyong city. Mao man na magsugod. So ang katapusan nga sugo nga nagingon na fall ka na siya sa 457 BC. So unsa may nahitabo din na ang pag-issue niya nga sulat. Karon na mauli na una uban ni Ezra, who is also a scribe, actually he belongs to the tribe of Levi, he is also a priest. Niuli sila kauban ni Zerubbabel. Naguna sila kang Nehemiah. 13 years ang pag-una ni Ezra. Kuyog si Zerubbabel. Ako ganahan kay kunya ng ngalan nga Zerubbabel. Pero kung ato nang ipangalan sa tong anak, murabag makita nimo nga brosko kay nga ngalan ba?
Zerubbabel, di ba? Murag isog kayo. Hinon, Zerubbabel was the governor of Israel sa pagpamauli na nila ug siya giinstalar dito ingon nga gobernador. Karon, ilang gipadayon nga magbalik nga ilang pagsimba but there was no temple. Kay giguba man to ni Nebuchadnezzar. Iyang dilapidate ang temple. Pero nagbalik silang pagsimba. Pero tuyo ni Ezra because he belongs to the priest lineage nga ilang i-reconstruct ang building. Nahitabo tod kung inyong basahon ang Book of Ezra nga naningkamot siya nga i-rebuild. Kauban sa iyang mga katawhan nga nabilin dito niya actually miingon na si King Cyrus King Cyrus. Sa mga lugar din kamo mubalik, kinahanglan ang mga katawhan muhatag mo sa inyong bulawan ug silver aron isuportar sa paghimo sa inyong mga infrastructure sa inyong mga building. Pero bisan pa niya na nagpadala si King Cyrus og bulawan, silver, ang ilahara ba nga gigamit din sa word ang gigamit diha sa Book of Ezra, it is gusto na ko nga i-mention lang. Gigamit niya din nga word, it is charga. Duha ka word ang akong gipangita ni chargers of basin. Akong gipangita unsa maning chargers kay ang gipadala niya 30 chargers of gold, 1,000 chargers of silver, 9 and 20 knives. Akong gibasa karon sa Book of Ezra, chapter 1. Unya, sa verse 9 to, ang verse 10, 30 basins of gold, silver, and basins of a second sort, 410, and other vessels, 1,000. So, unsa maning chargers? Ang chargers di ay basket. Dagko nga basket. Unsa man atong basket diri nga dagko? Kaing. Bakat. Ingon na ang basin nga giisgutan naa siya tabon. So unsa may tabon nato nga atong isirado ba? Nga sudlanan nga atong siradan. Mao na ang basin. Karon dili na ko mo detalye niya na balik ta. Ang paghimo niini karon nila, pag-uli nila nagmalipayon sila syempre nga mubalik ligid ka sa atong natawhan. Pero mind you, pila ka tuig ang paghari gani sa Babylonia? Mga 66 years. So ang mga nadala dito sa Babylonia nga mga batanon gulang na. Na siguro po yung mga gulang nga sobra siguro gatos ang ilang edad nga nakahimo pa gyud sa pagbalik. Unya ang nakanindot pag yun, kaya kato mga gulang nga nagbalik, makakuha ni ko sa yuta na akong natauhan. Kaya hinon, nanganagi na pilin. Karon niini, kung atong anhinata sa Book of Haggai, gisgutan na si Zerubbabel. In the second year of Darius, the king, in the 6th month, sa ato pa gisgutan na ang sa libro ni Haggai, ang sunod na nga hari, una si Cyrus, sunod si Darius. In the first day of the month came the word of the Lord by Haggai the prophet unto Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, unto Joshua the son of Josedek, and the high priest, saying, unsa ang gingon sa Ginoo? Mao na tong atong scripture reading. Ang Ginoo naghatag og pulong adto kang Haggai, unya nag-ingon ang mga tao ba? Nag-ingon sila, dili pa karon panahon nga tukudo nato kining templo sa Ginoo, kining balay sa Dios. Dayon, then came the word of the Lord by Haggai the prophet, saying, is it time for you, O ye, to dwell in your sealed house? Panahon ba karon ang ingon ni Haggai sa mga tao nga iyang gipuno? Panahon ba karon nga kamo mupuyo sa inyong balay? Kay unsa may inyong pagsabot, the sealed house? Wa na sirado ha. But pasabot balay nga naay ceiling. Sa ato pa dili kayo tanto init kay naay ceiling na ba? Sealed houses. And this house iyang gitudlo ang templo. And this house lie waste.
Huna-hunaan ninyo mga kaigsunan kung ang hulagway lamang nga nagmalipayon siya, nagadalakaw sila, pauli. According to some studies, there were about 10,000. Pero akong gitanaw, murag sobra 10,000 ang namauli. Mga 50,000. Mga 50,000. Namauli sila padulong sa Jerusalem, gabiyahe sila caravan, malipayon kayo sila kay makakita sa ilang yuta nga natawhan. Pag-abot dito, nagsugod din silang trabaho. Naunsa man na ang mga Samaritanhon miingon nga, uy, nagtukod man sila og ilang simbahan? Ni ila ra bang taruon ang ilahang nga kural? Ilang walls? Ang ilang gihimo, miadto sila nga, mi-offer sila sa ilang service, diyan mo, mukuyog pod mi ninyo og trabaho. Mutapang mi og trabaho. Nindot unta to. Pero naunsa man siguro nga ang gihatag sa Ginoo sa iyang nga inspirasyon ngadto kang Isra, nga ayaw. Mo na nga miingon si Isra, dili, kami ra ang among trabaho nini. Kami nga mga kaliwat ang among simbahan, among patindogon og balik. Ang ilang gihimo, ang mga Samaritanhon, nagsulat sila kang King Cyrus. Namatay na si King Cyrus, sa pulihan ni siya ni Darius. Nagsulat na po sila kay Darius. Nawala na si Darius. Nagsulat na po sila kay King Ahasuerus. Nawala na si King Ahasuerus. Gisulatan na po nila si King Artaxerxes. Kita mo? They are the troublemakers. But in the book of Nehemiah, gihisgutan dito ang duha ka ngalan nga prominent kayo, si Sanballat ug si Tobiah. Murag connected ni sila. Karon gusto lang ako mo-dwell diri sa Hagay. Unsa man ang nahitabo dinhi. Karon mao ni mga kaigsunan. Sa dinha nga gisugdan nila og rebuild ang temple. Giundangan tungod kay naay troublemakers. Mao na nga nakaingon sila ni sa verse 2 nga dili pa gid panahon nga atong himuon ang templo. Mo ang Ginoo na sila. Suko ang Ginoo. Mo na nga nag-ingon siya sa verse 5. Now therefore said the Lord of hosts, consider your ways. Bitanawa ko na ninyo ang inyong mga plano. Unsa man ang tuyuan, may balik mo diri. Consider your ways. Huna-huna ako na ninyo. Unsa ang mando sa hari, pamauli mo. Ipatindog ninyo balik ang iyong templo. Ayuhon ninyo ang iyong syudad. Ayuhan ninyo ang inyong walls. Gibak-apan na mo sa hari. Nga nang miundang mo. Kaya tuon na alay magsurang-surang ninyo na ikatrubol. Moingon mo, ay dili di panahon karon. Kini biya ingon ani nga klase ba, kung maghimo taog mga proyekto sa atong simbahan. Unya na ay magsurang-surang, makapaluya. Unya ang uban po dayon, dali mo tuo. Mituo biya sila. Mo na nga nakahimo sila sa payon. Dili di panahon karon nga. Pero tinuod na mauli tuod ta diri pero kulangan pa og kwarta. Gipadalaan sila bulawan? Yes. Gipadalaan sila silver? Yes. Gipadalaan sila og mga binakat-bakat pa diha nga uban nga ilang kinahanglanon? Yes, gipadalaan sila. Pero ano nakahimo man sila sa pag-ingon nga dili pa di panahon. Abi ninyo unsa? Ngano nakaingon ang Ginoo? Panahon ba day karon nga kamo mipuyo sa inyong balay nga naay mga ceiling tanto dili init. Kini baya kung wala pa ni siya ceiling, kung flat deck pa ni. Sa karon murag masagang tud nato ang direkta nga siga sa adlaw. Pero naka-observe mo nga ang mga building karon o ang balay baron nga wala pa natapos gyud ya imong puy-an, inig kagabi ron niya na guniti ang semento. Unsa? Init. Sa buntagan, ga-absorb siya og init pero dili kay ta mainitan diri sa sulod. Pero during night time, init. Karon niya itong higayuna, unsa pa may ili sagang nila nga wala man nagtindog ang templo. Ingon pa diri, verse 6. Ingon ang Ginoo, ye have sown much. Kamo, siyempre na mauli na sila. Nagpugas mo og daghan pero gamay ra ang inyong mani. Nangaon mo apan dili mo busog, dili mo kontento. Wala mo na dili insakto kaninyo, dili mo kontento. Miinom ka mo but ye are not filled with drinks apan wala ka muna tagbaw sa inyong giinom. Nagsulob ka mo og mga sanina og sapot
Pero wala naghatag kaninyo og warmth, wala naghatag kaninyo og kainit. And he that earneth wages, siya nga nakadawat og sweldo, iyang gibutang sa iya nga sudlanan nga busluton. Nganong naingon ini man? Dili biyan nilayo ugod sa tuwa. Siyempre, nagtrabaho ta. Pero nganong ang kwarta siguro gibutang sa bangko, pero maingon ang Biblia inyong gitigom sa inyong panudlanan, pero gibutang ninyo sa sudlanan nga busluton. Siyempre, kung busluton na, unsa may tabo. Hinumdum ko kausa nga, misis mi butang og sinsilyo human siya may pliti. Sa tantong lakaw, may kagay man. Iyang gipunit ito, dugay-dugay paglakaw, may kagay na po. Buslot yung bulsa. Ang uban siguro rin, isa nyo, dahil nga naka-experience siya. 7. Thus saith the Lord of hosts, ikaduha nga ngayon, consider your ways, tanawan ninyo ang inyong mga plano. Ingon dahil ang Ginoo, go up to the mountain, and bring woods, and build a house. Balay na sa Ginoo, ha? And I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. Ye look for much, and lo, it came to little. Nangita ka magdaghan, apa nakita ninyo nga gamay na. When you brought it home, inyong gidala sa balay, I did blow upon it. Akong gihuyop. Why? Saith the Lord of hosts, because of mine house that is waste, and ye run every man unto his own house. Kayong akong balay inyong gipasagdan, og nakuntinto ka mga mapuyo sa inyong mga balay. Abibiyan ninyo ang background ini. Naana ni sila'y kahoy. Gitabangan kini sila sa hari sa Persia. Gitabangan. Ang mga kahoy nga mga gopher, ang mga kahoy nga from cedar of Lebanon, gidala kini gikan sa Tyre. Gipaanod sa dagat aron nga makaabot dito sa ilaha. Gipundok ang mga timbers. Kay nga naman, himuon kadto nga templo sa Dios. Una nga ilang buhaton. Naunsa bang pagkaunsa ha? Nga miingon naman sila, dili paron panahon nga ato himuon ang balay sa Dios. Kay giuna nila og himo ilang balay. O ang mga kahoy nga gipangtapok, ilang gipanaghakot o gidala nila dito sa ilang mga lugar. Diin sila nagpatukod og ilang mga balay. Mao ni nga nasilag ang Ginoo. Giuna nila ang ilang conduciveness sa pagpangalaga di no? Kana ganing giingon sa Matthew 6:33. But seek ye first. Ingon na unta niya mahitabo, but seek ye first. Pero ilang giuna ang ilahang seguridad. Ang pangutana, nalipay bang Ginoo? Mao na nga daghan ang pagpanugyan sa Ginoo kanila. Say pasagdan sila. Muabot ang mga katalagman kay wala nila giuna ang Ginoo. Giyon sana to pagtratarang Ginoo. Did we seek Him first? Mao na nga bisag unsaon nilang dawat sa ilang sweldo, sa ilang wage, sa ilang mga kinitaan. Asa nila gibutang? Sa sudlanan nga busluton. Unya mingon ang Ginoo, ako na huypon. Nya magamit pa na to. Mao bitaw ano ba sa dili nato unahon ang Ginoo. Whether we like it or not. Naman siguro tay mga tinigom. Pero usahay makaingon ta nga. Asa man tong akong tinigom eh? Kulang man dako man unta to. Natay mga proyekto nga gusto nato himuon, natay gusto paliton, pero makaingon ta nga. Kadali ra ba nawala? Di ba? Timo na ang gingon sa Ginoo, akong huypon. Maski nung saon pa nimo og tago, kung wa man kani mauna ang Ginoo, mao na ang mahitabo. Nagtago ta sa wala.
Because we did not seek first God. Therefore, verse 10, the heavens over you is stayed from dew, and the earth is stayed from her fruit. Unsay pulong-pulong nga stayed, nagpabilin. Ingon ini, ang langit dili na mohatag sa iyang tunog. Bisan pa man ang yuta, dili na mohatag sa iyang abot. Nagingon ang Diyos. Mao na usahay sa atong pagpaningkamot, usahay mo hilak ta, maguol ta, daghantag apason nga atong bayronon, daghantag utang, gipanginahanglanon tuod nato. Pero nganong naingon niya naman, it is because we did not seek God first. Mao niyang nahitabo kang Hagay. Dili naman pud ni sa ila nga panahon, bisan sa atong kapanahon, ingon ani man pud. Because we did not seek God first. Mao siguro na nga kung palitan natay mga pananom. Moingon din ang uban, i-invest na sa Ginoo oy. Nakahinumdum ko sa usa ka sugilanon nga gi-invest niya sa tanan niyang mga kapayas. Ang iyang gi-invest, ang katong wala kay gabunga, Ginoo para ninimo. Wa kay gabunga. Gi-invest niya sa Ginoo. Mabitaw na usahay makaingon ang Ginoo, ang inyong gihatag nako sa tong previous nako nga giwali. Ang inyong gihatag kanako ang buta. Ang inyong gihatag kanako ang mga bakol o mga masakiton. Yun sa ko ninyo pagtratar, ihatag ko na nga gasa nga sa gobernador. Dumaton ba na niya? Unsa kayang ikasulti ka ninyo? Ihatag na kanako. Ako ang Diyos nga dako. I am a great God and a dreadful God. Ingon ang Ginoo. Tagaan ko yung masakiton. Kanya ang diri, miingon pagid nga, dili pa panahon nga itong buhatan ang simbahan, oy. Mabitaw na sa atong mga pagpaningkamot sa daghan og mga busluton nga pagpaningkamot. Kay wala diha ang presensya sa Ginoo. Suga mo dagan sa oras eh. Wa pa ko'y 1/4. Sige lang. Ay, sana. Padayon na to. And I call for a drought upon the land, and upon the mountains, and upon the corn, and upon the new wine. Kini new wine gani. Juice na. Bako na. Nagikan sa mga pinuga. New wine. Dili na isog. And upon the oil, and upon that which the ground bringeth forth, and upon men, and upon cattle, and upon all the labor of the hands. Unsang gingon sa Ginoo? Akong tawgon ang drought. Unsa man ang drought? Huwaw, akong ipaabot kaninyo. Ang kabukiran, mapiktuhan ang inyong mga pananom, mga mais. Ang inyong ginahimo, ang mga juice. Ang inyong mga oil, siguro kupras po ni. Yung mga kinupras, ahinon, ay lang ginagamit olive oil. Nalidadahan oil, kanang gikan sa liso sa olive. Makapalit man mo olives, kung mag-adtong supermarket, na olives, pero wala na siya liso, gikuha ang liso. Ang kanan lang panit, yung mga na siya ang ginagamit nato sa itong mga salad-salad. Gi-preserve siya ba? Pero kung inyo ng kanon ka ng olives, nagtanaw na ako, mura ba siya o ka na ganing, kung sa ka na nailiso gani, nga dili gani mo tuboy ni gitanaw na to. Sa panahon ting summer gani, mga larag po na yung dahon. Oh, mura yun na. Pero gamay lang ang olives, gamay siya. Pero katong liso nga nakuha sa iya ha, mao to ang ilang gi-preserve, gibulad nila pagkatapos gigaling, gipuga, gikuha dito ang oil. Pero mingon ang Ginoo, ako gipaabot ang hulaw di na napita. Bisan pa man gani sa mga katawhan. So mao ni ang panahon nga mga tao dili na makapak-anak. Inay huwaw pud sa mga tao and upon men.
and upon the cattle, and upon the labor of the hands. Bisan pa man kung kamo nagatrabaho, huwaw gihapon. Ang muswildo sa inyo, gihuwaw. Kamo po gitrabaho, huwawon po. Ingo ng Ginoo. Kay wala ninyo giuna og ayo ang akong balay alampuanan. You know how precious it is? Ako magtanaw no, sukad sa pag-assign ako din napita, daghan ang mga simbahan nga naga-improve. Praise the Lord! Praise the Lord. Ka-improve ang mga simbahan. Hindi, pag-abot na ko diri, how many times? How many pintan? Oh. Ang katupong lupa, bukid kayo, pero ga-improve. Mas nindot yun nga unahon yun nato ang balay lampuanan. Muna, if we are going to seek God first, kung sa'y sunod, and all these things will be added unto you. Amen? It will be added unto us. Mauni ang nahitabo karon because they did not put God first. So nagsunod-sunod na noon. Naabot na mga katalagman, niabot ang huwaw. Bisag magtigom sila, mawagtang lang ilang mga kwarta. Then Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Joshua, the son of Josedek, the high priest, and with all the remnants of the people obeyed the voice of the Lord their God and the words of Haggai the prophet, as the Lord their God had sent him, and the people did fear before God. Dito na ang panahon. Kakurog na sila. Kay bisan kung namauli sila, the ground did not bear fruit. Ang ilang pagtanom, ang ilang mga tanom, igul na nakatubo, nangalahya na. Nindot ang tato, may pauli na silang yuta. Pero ang ilang huna-huna, ang progress sa matag-usa ka mga Pinoyanan. Mauna nga ang mga priests and Levites. Wa sila'y panulundon. Asa man sila mga nabuhi, dito na sila sa mga kabukiran. Nag-uma. Nagpadayon, then spake Haggai, the Lord's messenger, in the Lord's message unto the people, saying, I am with you, saith the Lord. Gingan sa Ginoo si Haggai, ayaw gadlok. Isulti na kay ubanan ko ikaw. Daghan ang masilag sa imong kapangwali. Daghan ang masilag o masukok kanimo. Siguro hingaputon ang imong kinabuhi. But don't be afraid. I am with you. And the Lord steered the spirit of Zerubbabel, ang governor. Iyahang gilapugay ang unahuna ni Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Josedek, the high priest, and the spirit of all the remnants of the people. And they came and did the work in the house of the Lord of hosts, their God. Bisan pa ang gobernador, niuban dito sa pagtrabaho. Wa na siya ng hangyo sa mga katawan. Kuyog na siya dito sa pagtrabaho. Aron ipatindog ang balay sa Ginoo in the 24th day of the 6th month in the 2nd year of Darius the king. Naapay ikaduha nga chapter. Ako na lang sa marihon. Samtang sila nagpadayon sa ilang pagtrabaho. Naana po'y laing nga nagsamok-samok. Naundang na po. They only work for 1 month. Naundang na po. Abi nimo kinsa na po'y kontrapartido. Ilang kauban. Ingon dayon dito nang hilak ang mga gulang. Nagpatindog tunta sa atong templo. But it never depicts the glory of the temple that once Solomon built. Dili ni pariha sa templo. Ito ko ni Solomon. Nang hilak. Ang mga kabatanunan nga natao sa Babylonia, nga dito na mauli na alipay sila nagtrabaho, pero nagapadiskuryo ang mga gulang. Mayon tapo ng atong mga gulang, dili makapadiskuryo. Makapadasi kung tang atong mga gulang. Kaya may tapodri ang mga gulang mo'y nakapadiskuryo.
kuryo sa mga batanon. Wala mga batanon nga. Kuya, usa naman lang ni. Di, maot diyan nga among gihimo. Mula mga batanon, may undang na pagtrabaho. Maot naman dahil gihapon. Pero mga kaigsunan, if there's a will, there's a way. Dili gusto sa Ginoo nga matapos ang iyang bulhaton din ang dapita. Mao na nga kanunay naga-persuade ang Ginoo ngadto kang Hagay, isulti kini. Actually na ay mga tulo dinhi ka mga butang nga gusto ipadangat si Hagay dinhi kanato. Upat ka mensahe. Tulo. Una, why their progress has been delayed. Ako na nang isgutan. Why their plans have been ridiculed. Nganong kanunay man nga gina-ridicule. Unsa man na sa Cebuano? Ginabugal-bugalan? Nganong kanunay man ginabugal-bugalan sila? Ug ang ikatulo, nganong how their traditions have been corrupted. Timan ini, nga sa dinha nga gidala sila ngadto sa Babylonia, ang mga Samaritans usay manaog diri sa Judah ug sa Benjamin. Og ilang gina-adulterate ang mga pagtulunan. Dili sila gusto nga ang mga tao magsimba dinha sa templo. Sa insakto nga pagsimba sumala sa gisulti ni Yuba. Siya dili na mao karon nga pagsimba, mao na ni karon. So ang uban pod nga walay animo, dili pod magsukit-sukit sa pulong sa Ginoo, nakahig sila sa pagsimba. Mao pod ni nga bisan to ang uban diha napilin, mikuyog sila sa mga tigulang nga nag-ingon nga dili ni mao ang glory nga sa temple nga gihimo ni Solomon. Nindot to kayo. Natoy daghan nga mga decorations nga mga bulawan og mga silver dito. Asa man ang inyong bulawan og silver? Kalami gyud kasuko gidunta ni Hagay ba? Inyong gigamit sa inyong mga balay. Inyong ipanguha. Kalami na gidunta ipangasaba gid ni Hagay. Pero si Hagay wag padayon lang gid si Hagay. Sa katapusan nga bahin mga isunan, nag-ingon ang Ginoo. Din ako sa verse 18 chapter 2 kay 10 minutos na lang. Ingon dire, consider now from this day and upward, and from the 4th and 20th day of the 9th month, even that day that the foundation of the Lord's temple was laid. Consider it. So may balik na po sila pagtrabaho. Ipatindog ka ng dambalay. Wa pa gani na tindog, sige nagpagulbol sila nga ang iyong himuon, dili pareho sa templo ni Solomon. Kalami, nga may tabang ka. Sige reklamo, wa may tabang, sige hilak. Mo bitaw na nag-ingon kining mga scholars siya, dili mahibalan kung unsa nga tingog ang nagagawas. Tingog ba sa kalipay o tingog ba sa pagbagulbol? Kay nagsagol ang mga batanon na lipay, pero ang mga tigulang nagsigbagulbol. Pagkalisudan niya na. So nagsugod na po sila. Ilang padayon na po ng patindog. Is the seed yet in the barn? Yea, as yet the vine, the fig tree, and the pomegranates, and the olive tree hath not brought forth from this day, will I bless you. Mingo na Ginoo, napapa dito ang inyong mga binhi sa inyong mga gambalay, sa inyong mga kamalig. Ngano wala man na ninyo gipugas? Ay kabalaka, ako patubo na. Ngadto sa mga tao nga nagmasinlondon. Wala ko na, ingon ang Ginoo. Will I bless you? And again the word of the Lord came unto Haggai in the 4th and 20th day of the month, saying, unsay gingon? Speak to Zerubbabel, governor of Judah, saying, I will shake the heavens and the earth. Akong uyugon ang langit ug ang yuta. And I will overthrow the thrones of kingdoms, and I will destroy the strength of the kingdom of the heathen. Katong nagapaluya kaninyo, I will shake them. I will overthrow the chariots and those that ride in them, and the horses and the riders shall come down, everyone by the sword of his brother. Kinsa ray mipatay? Kauban ra sa mga heathen. Mabitaw na kung moabot man gani ang panahon sa katapusan.
Kay tuod na yung sa ka-elder nga mingon, karon, biyay sila karon ako, pero wala pa gibuo ang ikaduhang ulan kanang laterin. Istingi ko lang at katilaw ka. Nagdalag shotgun. Kay gilabay man ang simbahan o kanang tais kabaw ba? Iputos yung plastic. Pilit. Baho man kayo. Kanya kayang elder kay nagtrabaho man sa dinar. Ay nagdadag. Isa ka mubo o isa ka taas. Ang gituktok ang armas. Limpyo ito. Sino ka? Gusto ka ni? Tao ka ito yung makakabad. Limpyo. Gilimpyo na simbahan eh. Kasi wala pa gibubo ang ikaduhang ulan. Mutilaw nga ni. Is, grabe ako ilira po doon. Pero in the last days, kinahanglan ka masuko. Ano, mingon ang Ginoo, I will shake the heavens and the earth. Sila mag-unay ra. Kinsay mapatay na your brothers. I will shake the heavens and the earth. Pero usahay, kung maluya mga natas sa papakalagad, ang pulong sa Ginoo puno sa tambag. Ang kabala ka. Last verse, 23. In that day, saith the Lord of hosts, will I take thee, O Zerubbabel, my servant, the son of Shealtiel, saith the Lord, and will make thee as a signet. Ikaw may akong imprint, ikaw may akong signature. For I have chosen thee, saith the Lord of hosts. Mo na nag-ingon sa Zechariah 4:6. Ganahan kay ko nga text, gamay pa ko ipamemorize ko na. Si Zerubbabel ni inimingon, not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Zechariah 4:6. Mao ni ang upat ka mga libro nga contemporary. Ezra, Nehemiah, Haggai, and Zechariah. Hinaut pang Ginoo mga panalangin kanato mga igsunan. Dili ta magdepende sa kaugalingon kay balo. Sa atong kaugalingon nga paningkamot. Nagingon ang balaan kasulatan sa itong pagtuon. Unaha ninyo ang akong Pinoy-anan. May the Lord bless us.